Sa bidyong ito ay sinakyan natin ang isa sa mga elite bus pauwi ng Bicol upang malamang kung may bubugo ba ito pagdating sa malalalim na lubak. O hindi naman kaya ay kaya makipaghabulan sa mga veterano ng South. Excited na ba kayong malaman kung anong elite bus ang sinakyan natin pauwi ng Bicol? Tara, samahan nyo ako at aalamin natin. At syempre kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, isubscribe nyo na po si Greg TV. Tara, let's go! Dumating ako sa PATX ng around 5 PM sakay ng lumang bus. At pagkapasok nga natin ng terminal, ay pupunta tayo ng second floor. At pagdating natin dito sa second floor, ay dito tayo pupunta sa Ticket Boat 1. At habang papunta tayo sa Ticket Boat, may dalawang poste naman na nakaharang. At pagdating natin dito sa harap ng mga ticket booth, nag-isip tayo kung anong bus ang sasakyan natin na hindi pa natin nasasakyan pauwi ng Bicol. At maya-maya nga ay nakita natin itong Kagsawa Travel and Tours. Dahil hindi pa nga natin nasasakyan ang mga bus na ito, kaya ito na ang kinuha natin. At dito nga ay nakakuha na tayo ng ticket. At ang naging pamasahe natin dito ay 1,500. At pagkabigay nga sa atin ng ticket ay agad na tayong dumiretso sa gate 4. Pagdating ko nga doon, ang akala ko nandun ang bus na sasakyan natin, pero iba pala to. At sa ilang minuto ng paghintay natin ay may dumating na isang bus. Batid ko na ito na yung sasakyan natin. At ilang sandali pa ay tinawag na ng caller ang mga pasahero ng bus na ito. At isa na nga tayo doon. At dito nga ay lumabas na tayo. At kasama ko dito yung kapatid ko dahil meron siyang pinadalang gamit. Ha? At ito na nga yung rides natin for today's video. Itong High Gear Elite Class ng Kagsawa Travel and Tours. At equip ito ng CCTV, aircon, at naka 2x1 seat configuration. At syempre, meron itong maluwag na legroom. At sad to say lang na wala itong charging port at CR. At pagpatak nga ng 6:30 ay umalis na tayo ng terminal. Palulod. Ay naman ang papalitan mo doon, bakante pa lang. Ito tapos bigala ko nga yung papel. Yung muna sa Tuyo sinido ka na ano na Nando Tulay tapos tawa. Sarap lang yan. Hindi, pagkasunod na ba? Sunod na. Kasi kita dyan. Yan ang nakita ni pagkatapos ng issuance, matituluan. Pag natituluan, magkakamagpulpili. Tama na ako na. At ngayon nga ay palabas na tayo ng Diosdado, Makapagal. So sa batasan na traffic ng nakapilang mga sasakyan, grabe. From PATX ay dumiretso lang tayo ng Diosdado, Makapagal at nag-U-turn tayo sa B. Almario Avenue. Ngayon ay papunta na tayo ng Skyway. Ang mga galing ng PATX Terminal kadalasan ay dumadaan ng Skyway Airport Road dahil dito hindi masyadong traffic. Sa sentro. Ang mga sasakyan na papunta ng Terminal 3 ay kailangan sa kanan. Dahil tayo ay papunta tayo ng Bicol, kailangan sa kaliwa tayo.
At habang binabaybay natin ang haba ng Skyway na ito, napagtanto ko na napaka-smooth pala ng Elite Class. E paano naman kaya pag dumating na tayo ng Quezon Province? Smooth pa kaya ang galaw nito? At sa mahigit isang oras na biyahe natin galing ng PITX Terminal, ngayon ay nakarating na tayo sa Expressway. At habang binababay natin ang kaba ng expressway na ito, ay bibigla namang isang bus na sumulpot. At habang binababay natin ang kaba ng expressway na ito, naisip ko kung anong bus itong nasusundan namin kasi hindi ko nakita yung pangalan. At habang nakasunod nga tayo sa bus na ito, ay habang tumatagal naman ay lalong bumibilis ang takbo ng bus na yon. At paglipas nga ng ilang sandali ay muli nating naabutan ang bus na nang iwan sa atin. At sa bahaging ito ay nagkaroon nga tayo ng konting aksyon. At habang binabaybay natin ang kaba ng kalsadang ito, ilang sandali pa ay kumanan tayo sa Santo Tomas exit. At dito nga ay narating na natin ang lungsod ng Batangas. At dito nga ay kumanan tayo dahil dadaan tayo ng Santo Tomas, Batangas. At ilang minuto nga nang pumasok tayo ng Batangas City ay narating na natin ang Santo Tomas proper. At dito nga ay habang binabaybay natin ang kabaan ng kalsadang ito sa Santo Tomas, Batangas ay nakaranas tayo ng medyo matinding traffic. At sa ilang minutong pag-aipit natin sa traffic sa Santo Tomas, Batangas, ngayon ay narating na natin ang San Pablo City.
At dito nga sa San Pablo City ay nakaranas din tayo ng mabibigat na traffic. At habang binabaybay natin ang kahaba ng kalsadang ito dito sa San Pablo City, ay magkakaroon tayo dito ng konting aksyon. At habang binabagtas namin ang kahabang ito ng kalsada dito sa San Pablo City, ay may mga pangyayari talagang hindi mo inaasahan. At maya-maya nga ay ito na ang mga sumunod na nangyari. Muntik na. Di yata nakita. At yun na nga ang mga hindi inasahang pangyayari. At sana nga ay hindi man pang-abot ang dalawang driver. Sarangan pa ng truck. At pagkalipas nga ng may 30 minutes na biyahe, galing nga sa Pablo ay narating na natin ang unang stopover, Tiaong, Quezon. At dito nga ay nabutan rin natin ang ibang bus gaya ng Antonina na paalis na din. Okay mga Lodi, ito yung unang stopover natin. Ito yung Tiaong, Quezon. Ito ang rides natin. Itong Higer 888V. Ayan. Ito yung 2x1 mga Lodi. So, ayun. Ay kakain muna at nakakagutom. At dito nga ay nag-cup noodles lang tayo. At ang halaga nito ay 50 pesos. At paglipas nga ng 30 minutes na stopover sa Tiaong, Quezon, ngayon nga ay paalis na tayo. At habang binababay natin ang kahabaan ng Tiaong, Quezon, ay pumibilis na rin ang takbo ng bus nating sinasakyan. Alin? Mag-stop over dito yung sa Palawan. Pwede. At habang binabaybay natin ang diversion road ng Atimunan, dito ay tumambad na sa atin ang malalalim na lubak.
At paglipas ng ilang minutong biyahe natin ay narating na natin ang Atimonan town proper. At dito nga ay tumaban na sa atin ang mas malala palang lubak. At habang binabaybay natin ang kahabaan ng kalsadang ito dito sa Atimonan, ay napagtanto ko na dito pala ang pinakamalalang mga lubak kaysa sa iba pang kalsada. At sa ilang minutong biyahe natin galing ng Atimonan, ngayon ay narating na natin ang bayan ng Plaridel. Bumaka na nga yung kabila na yan. Doon sa dulo? Sa boundary ata ko. At pagkadaan nga natin sa bayan ng Plaridel, ngayon ay narating na natin ang Gumaka Bypass Road. Bypass Road na to, ano? Gumaka. Gumaka, Quezon. Dito na naman yung mga iba't ibang klase ng lubak. At pagkabasong nga natin dito sa Gumaka Bypass Road, sa banda rito ay meron pang mga ilaw. Pagdating dun sa dulo, malalaman natin kung meron pa bang mga ilaw. Ay, siya rin. Pagdating nga namin dito sa dulo ay naabutan namin ang 10-wheeler truck na hirap dahil paahon nga ang kalsada. Kapang yung truck sa paahon. At habang binababay natin ang kahabaan ng Gumaka Bypass Road na ito ay napagtanto ko na hindi lang paahon o palusong ang mga problema rito. Ngunit ang pakurba-kurbadang daan. Pag mahina yung preno mo, pwede kang bumulusok sa bangin. At pagkarating nga namin dito sa bahagi ng pahon dito sa Gumaka ay minadaanan kami ng aksidenteng 10-wheeler. Pero mukhang medyo matagal na to dito. Di ba pala ito nakaalis dyan, oh? Nandiyan pa rin. At pagdating nga sa bahaging ito ay sadyang napakadilim. Niwala man lang street light kahit isa.
Nahihirapan eh. At pagdating nga dito sa bahaging ito ng paahon, ay hirap na ang pinyapransyang ito. Kaya inunahan na namin. At sa ilang minutong pagkikipagdigma sa Gumaka Bypass Road, ngayon ay nakalabas na tayo. At dito nga ay kumanan ang bus sa sinasakyan natin dahil papunta tayo ng Bicol. At pagkalabas nga natin ng Gumaka Bypass Road, ngayon naman ay babaybayin natin ang kahabaan ng Pan-Philippine Highway. At habang binababay natin ang kahaba ng Pan-Philippine Highway, ay nakakaranas din tayo dito ng mga bitak at lubak na kalsada. At sa mahigit kalahating oras na biyahe natin galing ng Gumaka, narating na natin ang Lopez, Quezon at dito ay naka-experience na tayo ng matinding traffic. Lalim naman ang ano? Lalim ang lubak na. Lupa na eh. Maglawak kasi doon sa kabila. Kaya ano? At pagkalampas nga natin sa matinding traffic, ngayon ay minasundan tayong isang Pobis line. Maunahan kaya natin ito? At habang nakasunod tayo dito ay bigla naman tumigil ang bus na ito. Kaya naunahan na natin si Pobis Line. At habang binaybay natin ang kahabaan ng Pan-Philippine Highway, ngayon na inarating na natin ang area kung saan may pinakamalalalim na lubak at may kinokonstruksyon na flyover. Express. At pagkalagpas nga natin sa malalalim na lubak na yon, ngayon naman ay nadaanan natin ang haba ng pila ng mga bus at truck na papunta ng Maynila. At sa mahigit isang oras sa biyahe natin galing ng Lopez, Quezon, ngayon ay narating na natin ang pangalawang stopover, ang Calauag, Quezon. Kanino bang motor ito? Okay, pangalawang stopover natin mga lodi. Itong Calauag, Quezon. So, nabutan natin dito si Golden Dragon na Navigator, dalawa. Nandun yung isa sa dulo.
Saka yung sinakyan natin nasa gitna. So alam ko tatlong stopover to kasi walang CR yung nasakyan natin mga lodi, yung 2x1. Alam ko titigil pa to ng ano, ng Pamplona. So malalaman natin mamaya mga lodi. So tara, snack muna tayo. At pagkatapos nga natin kumain at pagkalipas ng kalahating oras ay umalis na din tayo sa Calawag, Quezon. Pero tama na ito sa iya sa naman niya. Kailang taon na mo ito? Ha? Kailang taon? Ano rin? Kailan magtugan? Duwa. Yaw ko lang Kailan Nares na lang. taon na mo ito? Basta gastusan mo dahil wala ginagalawig ka na lang. At habang binabaybay natin ang kahabaan ng kalsadang ito dito sa Calawag, Quezon, mas minabuti kong matulog na muna. Dahil inaantok na ako dahil magkakasunod ang biyahe natin noong mga nakaraang gabi. Dahil lang ito magpulang. Ang muna ito, akat-akat. Tuwa rin sis. At dito nga nang magising ako ay nasa libma ng Camarnesor na pala tayo. Nandito na tayo ngayon sa pangatlong stopover. At dito nga ay habang inaayos ng driver ang parking ng bus ng ating sinakyan ay biglang dumating naman ang bagong unit ng Kagsawa. Ito ang sleeper bus na gawa ng Taku. So yun mga lodi, good morning. Pangatlong stopover na natin to. Itong libma ng Camarnesor. Akala ko mag-stop over kaming pangatlo, Pamplona, hindi pala. Libma na. So pagpasok natin, nakasunod na natin si Taco. Ayun Ayun si Taco. Kaso hindi masyadong kita dito sa camera. Against the light yung camera natin. Ayan yung sleeper ni Kagsawa mga lodi, nakasama natin dito sa Limana, stopover din. So ayun, kain muna tayo, kakagutom At dito nga ay pagkalipas ng 20 minutes na pag-stopover natin ay palis na rin tayo ng Libmanang Camarnesor. Dito nga ay nauna nang umalis ang sleeper bus ng Kagsawa. At dito nga ay pag-alis namin ng stopover sa Libmanang Camarnesor, mas minabuti kong mag-charge na muna dahil palubat na ang ating cellphone. Dahil meron naman charging outlet sa may driver seat, kaya nag-charge na muna ako. At syempre dito nga ay natulog na muna ako. Dito nga ay nang magising ako ay umaga na pala at nasa bayan na tayo ng Baaw. At sa ilang minuto ng biyahe natin galing ng Baaw ay narating na natin ang bayan ng Nabua. Camarnesor.
At habang binabaybay natin ang kahabaan nito ng kalsada ng Nabwa ay nasundan natin ang isang bus na RMB. At habang nakasunod tayo sa RMB ito, napapansin ko na palayo na ito ng palayo. Dito ay napagtanto ko na mabilis pala ang RMB kahit na medyo luma na. At dito nga ay islang sandali pa ay naabutan na natin ang RMB. At pagkalipas sa mahigit kalating oras sa biyahe natin galing na Nabwa, ngayon ay narating na natin ang Pulangi Terminal. Papasok tayo dito dahil mayroong mga pasaherong bababa rito. May paihin mo lang mo yan. Sige lang. Pulangi Terminal po. Pulangi dyan, pulangi. At pagkababa nga ng mga pasahero dito sa Pulangi Terminal ay agad na rin umalis ang bus. Ngayon ay nakalabas na tayo ng Pulangi Terminal at ngayon ay patungo na tayo sa ating destinasyon. Ito ang Legazpi, Albay. At galing nga ng Pulangi Terminal, bago tayo makarating ng Legazpi ay madadaanan muna natin at iba't ibang bayan sa probinsya ng Albay, gaya ng Ligao, Ginubatan, Kamalig at kasama na rin ang Banyag Daraga. At sa mahigit isang oras sa biyahe natin galing ng Pulangi Terminal ay narating na natin ang Gugun, Legazpi City. At dito nga ay nakasalubong natin ang bagong sleeper bus ng Kagsawa Travel and Tours. Ito nga ang Taco Movie Home. Binabalat. At dito nga ay ilang sandali lang ay narating na natin ang SM Legazpi. Hudyat ito na malapit na tayo sa ating bababaan, ang Legazpi Terminal. At bago tayo bumaba sa bus na ito, kung bibigyan ko ito ng score, 1 to 10, ang ibibigay ko lang dito ay 7. Dahil nga wala itong CR at wala itong charging port. Pero ganun pa man, kahit wala itong CR at charging port, maayos pa rin ang takbo ng bus at maganda pa rin sakyan nito. Dahil nga sa pakaluwag niyang legroom at malapad na upuan. At syempre, magpapasalamat ako sa dalawang driver ng bus na ito. Dahil nakaligtas tayong nakarating at walang aberya.
At sa mahigit 15 hours na biyahe natin ay narating na natin ang Legazpi Terminal kung saan ang ating destinasyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!